Sakto namang nakarinig ako ng isang mahinang katok mula sa labas ng makalabas ako ng banyo. Labis akong kinabahan sa pag-aakalang sa Sandro iyon. Hindi ko pa rin kasi alam kung paano ko ito haharapin matapos na nangyari kagabi. Makailang ulit muna akong bumuga ng malakas na hangin bago nagpa siyang buksan ng pinto. Bahagi ako nakaramdam ng pagkadismaya nang hindi si Sandro ang nabungaran ko pagbukas ko ng pinto. Bagkus ay ang isa sa mga kasambahay. Magandang tanghali po, ma'am. Mabuti po at gising na kayo. Kumatok po kasi ako kaninang umaga para tawagin kayo sa almusal. Kaya lang walang sumasagot. Kabilin-bilinan po ni Sir Sandro na huwag kong hayaang malipasan ka ng gutom. Nakangiting paliwanag nito. Bata pa ang kasambahay na ito. Siguro naglalaro lamang sa 16 hanggang 18 taong gulang ang edad nito. Sige, susunod na ako. Maraming salamat. Ay, Julie po. Julie po ang pangalan ko. Anak po ako ni Josie, isa din pong kasambahay ni Sir Sandro. Maraming salamat, Julie. Saka Heidi na lang palang itawag mo sa akin. Wag nang ma'am, nakakatandang pakinggan eh. Wika ko, mahina itong tumawa. Sige po, ma'am. Ate Heidi. Pwede ko naman po kayong tawaging ate, no? Oo naman, mas gusto ko nga yun para hindi masyadong formal. Nakangiting turan ko. Maya-maya payak man tatalikod na ito upang umalis nang muli ko itong tinawag upang tanungin. Si Sandro, ando na ba? Gusto ko kasing malaman kung nandoon ito upang may handa ko ng mabuting aking sarili kapag nakaharap na ito. Si Sandro po? Nauna na po siyang kumain eh. Ando na po ulit sa office niya. Marami pa daw po kasi siyang gagawing trabaho. Wika nito. Agad na binalot ng lungkot at pagkadismaya ang aking puso. Inaasahan ko na ito, ngunit hindi ko akalaing masakit pa rin pala kapag nangyari na. Hindi ko naman ito masisisi kung nais nitong umiwas sa akin matapos na nangyari kagabi. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga. Si Carla, kumain na rin ba siya? Muli kong tanong. Ay, umalis po ata kaninang umaga pa po. Inihatid ng driver. Tugon nito. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Saad ko. Matapos noon ay agad na rin tumalikod ang dalagita at saka umalis. Hindi ko na tinanong sa kanya kung saan nagtungo si Carla dahil baka hindi rin ito alam. Si Sandro lang ang alam ko makakasagot noon dahil imposibleng umalis ang driver nito nang hindi niya alam. Bumalik ako sa loob ng silid upang kunin ang aking cellphone bago tuluyang nagtungo sa komedor upang mananghalian. Nang makarating ako doon ay nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa at kagaya nga ng sinabi ni Julie, wala doon si Sandro. Tanging isang plato lamang ang nakahanda doon. Agad na rin ako nagsimulang kumain dahil nagsisimula ng kumalam ang aking tiyan dahil sa gutom. Dahil sa gutom ay tila dinaanan lamang ng hangin ang mga pagkain sa lamesa. Mabilis ko naubos ang mga iyon na hindi man lamang ata tumagal ng kalahating oras. Matapos kong kumain ay hindi ko na hinintay ang mga kasambahay na iligpit ang aking pinagkainan. Ako na mismo nag-usang maglinis noon at saka inilagay sa lababo. Abala ako sa pagliligpit ng lamesa na makarinig ako ng ingay mula sa may receiving area na hindi kalayuan sa komedor. Dinig na dinig hanggang doon ang mga boses mula sa may receiving area. Kung hindi ka lang malakas sa akin, hindi ko pag-aabalahang dalhin yan dito sa bahay mo. Weekend na weekend, nagtatrabaho ka? Boses iyon ng hindi pamilyar na babae. I know, you can say no to me. Pabirong saad naman ang pangalawang boses. Sa pagkakataong iyon ay pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Hindi ako pwede magkamali. Sigurado akong tinig iyon ni Sandro. Pasalamat ka kamo, masarap ka, kaya hindi kita mahindian. Wika nito na sinundan ng isang mapang-akit na tawa. Isang mahinang tawa lamang ang itinugo ni Sandro sa babae. I owe you one. Saad nito. Why don't you pay me now? Huh? Let's go upstairs and play. Just like the old times. Wala sa sariling nabitawan ko ang hawak kong pinggan. Kumalat sa buong komedor ang ingay na dulot ng pagkabasag ng plato nang tumama ito sa sementadong sahig. Tom! Mahina ako na pamura sa aking sarili. Wala akong balak na magpakita sa kanila ngunit dahil sa nangyari ay siguradong imposible nang mangyari iyon. Natataranta kong pinulot ang mga basag na piraso ng plato. Naku iha, ano nangyari dito? Tanong ni Manang Susan nang humahangos itong pumasok sa loob ng komedor. Ay, huwag mo nang hawakan ang mga iyan at baka masugatan ka pa. Ako na maglilinis niyan. Tila bingi naman ako ipinagpatuloy ang pagpupulot ng mga basag na piraso ng plato. At gaya nga ng sinabi nito, ay hindi ko sinasadyang nahiwang aking daliri sa matalas na piraso ng plato. Ay yan na nga ba sinasabi ko?
Wikang muli ni Manang Susan. Halika, tumayo ka na dyan at gagamutin ko ang sugat mo. Nasa ganoong ayos kami nang makasunod na pumasok si Sandro at ang kausap nitong babae sa loob ng komedor. I didn't know you have company, Sandro. Tura ng babae. Hindi ko napigilang pagmasdan ng itsura ng babaeng kanina lamang ay kausap ni Sandro. Nakasuot ito ng pulang mini dress na pinatungan ng kulay puting denim jacket. Yumayakap sa perpektong kurba ng kanyang katawan ang manipis nitong suot. She's beautiful and elegant. Nakakasilaw ang malaporselana nitong kutis. Hindi na nakapagtatakang pinatulan ito ni Sandro. Let me see. Seryosong tura ni Sandro habang sinusubukang abutin ang kamay kong nasugatan. Ngunit bago pa man ito mahawakan ng aking kamay, ay mabilis akong humakbang paatras at inilayo ang aking kamay mula rito. Ayos lang ako. Kaya ko na to. Maiwan ko na muna kayo. Wika ko sa kapatakbong nilampasan ng mga ito. Nagmamadali akong bumalik sa aking silid at dumiretso sa loob ng banyo upang kunin ang first aid kit. Binuksan ko ang medicine cabinet at mabilis na inalabas ang maliit na kahon doon na naglalaman ng mga bagay na aking kinakailangan upang linisin ang aking sugat. Maliit lamang iyon ngunit may karamihan ng dugong lumalabas mula doon. Binuksan ko ang gripo at hinayaang dumaloy ang dugo sa aking sugat. Habang hinihintay na malinis iyon gamit ang tubig ay bigla ako nakaramdam ng kirot sa aking binti. Sinilip ko iyon at saka ko nakita na may sugat din pala ako doon. Marahil ay dulot iyon ng tumalsik na plato nang bumagsak ito sa sahig. Napapitlag ako na bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo. For God's sake, hindi ka ba marunong kumatok? Inis kong bungad kay Sandro nang lingunin ko ito. Hindi nito pinansin ang aking sinabi. Malalaki ang mga hakbang itong lumapit sa akin at marahas na kinuha ang aking kamay na may sugat. Let me see. Malamig nitong saad. Muli kong inagaw ang aking kamay mula sa kanya. Sinabi na ngang okay lang ako eh. Pilit kong binabawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ngunit lubhang mas malakas ito. Hindi nito binitawan ang aking kamay kahit anong hila ko. Inabot nito ang maliit na kahon kung saan nandoon ng iba't ibang mga gamit. Kinuha nito ang maliit na bote ng alcohol at saka ibinuhos iyon sa aking sugat. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang kirot na dulot ng alcohol. Ngunit agad din iyong naibsan nang hipa ni Sandro ang aking sugat. Dahil sa ginawa niyang iyon ay hindi ko maiwasang tingnan ang gwapong mukha nito. That's enough. Wika ko nang bahagya ako matauhan. I can do this by myself. Muli ko sinubukang agawin ang aking kamay mula rito, ngunit hindi ito nagpatinag. Saglit niya akong tiningnan ng matalim bago muling ibinalik ang atensyon sa aking kamay. Sa uli ay wala din ako nagawa kaya hinayaan ko na lamang itong tapusin ang kanyang ginagawa. Akala ko ay aalis na ito matapos nitong lagyan ng band-aid ang aking sugat. Kaya't ganoon na lamang ang gulat ko nang mahigpit niyang hawakan ang aking magkabilang bewang at saka ako inangat at niupo sa ibabaw ng sink counter. Sumunod naman itong ginamot ang sugat sa aking binti. Bahagi ako napapaigtad sa tuwing madadampi ang bulak sa aking sugat. Kinagat ko na lamang ang aking pang-ibabang labi upang pigilan ang aking pag-ingit. Ilang minuto din ang nakalipas at sa wakas ay natapos na rin itong gamutin iyon. Matapos nitong iligpit ang mga gamit ay ibinalik na rin niya iyon sa loob ng medicine cabinet. Ang buong akala ko ay aalis na ito matapos noon ngunit bahagi ako nagulat nang humarap ito sa akin. Go out when you're ready. We need to talk. Wika nito bago tuluyang lumabas ng banyo. Naabutan kong palakad-lakad si Sandro sa may paanan ng kama nang lumabas ako mula sa banyo. Nakatupi ang isang braso nito sa kanyang dibdib habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baba na tila ba kay lalim ng kanyang iniisip. Ilang minuto na ako nakatayo doon at pinapanood ito habang tila tulurong palakad-lakad doon. Tumikhim ako upang kunin ang atensyon nito. Mukhang seryoso talaga ito sa kung ano man ang tumatakbo sa kanyang isip dahil parang hindi man lang nito napansin ang paglabas ko mula sa banyo. Agad itong napalingon nang marinig niya ang pagtikim ko. So, what's up? Kunway patay mali siya kung tanong dito. I don't know how much did you hear a while ago but I want to. I hear everything. Maagap kong putol sa kanya. But if you're here to explain, you don't have to. You have no obligation to tell me anything. Inunahan ko na siya. Alam ko niloloko ko lamang ang aking sarili sa pagpapanggap na hindi ako apektado sa akin narinig. Wala naman akong karapatang masaktan o hindi kayo magalit dahil wala itong obligasyon sa akin. Whatever his business before we met,
doesn't concern me. Kaya marapat lamang na hindi nito kailanganang ipaliwanag ang kanyang sarili sa akin. Kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga nang marinig niya ang aking sinabi. Tila hindi nito nagustuhan ang reaksyon ko sa kanyang sinabi. Carissa was my consultant. Umpisa nito. Sandro, I already told you, I don't... Wika ko ngunit hindi niya ako pinatapos. She's a good friend of mine from college. We meet once in a while too. You know, that we're kinda... Hirap itong banggitin na eksaktong salita na naglalarawan sa relasyon nilang dalawa. Fubo? Ako na ang dumiretso sa salitang hindi niya mabanggit. Saglit itong tumitig sa akin sa kabumugahan ng malakas na hangin bago sumagot. Yes. So what? Pinapunta mo siya dito dahil... Nakataas ang isang kilay ko habang magkasalikop ang aking mga braso sa harap ng aking dibdib. Because I asked her to bring some documents that you might need for your proposal. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ko siya pinapunta dito? Inis nitong turan habang malalim ang pagkakakunot ng kanyang noo. I don't know. Maybe you need someone to warm your bed after what happened last night. Wika ko. Mas lalong dumilim ang kanyang mukha at labis na tumalim ang kanyang mga titig sa akin. Hindi nakaligtas sa akin ang pagkuyom niya ng kanyang kamao na tila ba nagpipigil lamang ito ng galit. Mapakla itong tumayo saka inihilamos ang kanyang mga palad sa kanyang mukha bago malakas na bumuntong hininga. I can't believe you. Saglit itong tumalikod at tumingin sa kisame na tila ba nag-iipon ng natitira niyang pasensya. You have the audacity to accuse me of something even after what you did last night? Nanguuyam nitong saad nang muli itong bumaling sa aking gawi. I did what I have to do. I didn't do anything wrong. Giit ko. Huh? Is that so? You really think you didn't do anything wrong? Tila hindi makapaniwala nitong saad. Hindi ako kaagad nakasagot. Sa mga oras na iyon ay nagsisimula na rin akong questionin kung tama nga ba ang ginawa kong pag-iwan dito kagabi. Yes, I did the right thing last night. Mapakla itong tumawa. Ang mga titig nito ay tila patalim na bumabaon sa aking kaluluwa. Hindi ako sanay na ganito niya ako tingnan. Sa loob ng maiksing panahon namin magkasama, kailanman ay hindi niya ako tiningnan ng ganito. Mababakas ang galit sa kanyang muka. Nanatili man itong walang imik, ngunit hindi may pagkakaila sa kanyang mga mata ang kanyang nararamdaman. I never knew you were this selfish, Heidi. Desmayadong turan nito. Umiling pa ito bago tumalikod. Ngunit hindi ko ito hinayaang makaalis. Selfish? Yun ba ang tingin mo sa ginawa ko kagabi? Tanong ko. Dahil lamang nabitin niyang nasa pagitan ng mga hita mo, tatawagin mo na ako selfish? You have no idea how much restraint I put myself into, just so I won't throw myself back to you. I like you so much that I'm very much eager to give myself to you. But I didn't. You know why? Dahil kahit na gaano katindi ang kagustuhan kong mayakap at makasiping ka, hindi ko kaya ipagkanulo ang katawan ni Caitlin because this body isn't mine to give. Ang buong akala ko'y maintindihan ni Sandro ang sitwasyon ko, ngunit bahagya pa ako nagulat ng tila mas lalo niya ikinagalit iyon. You think this is about that? You think I was mad at you because you denied me of sex? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin? Naiiling nitong saad. Sa pagkakataong iyon ay ako naman ang bahagyang naguluhan. Labis ako nakaramdam ng kaba sa maaaring posibilidad na meron nga akong pagkakamali gaya na sinasabi nito. I wasn't mad at you because you didn't want to have sex with me. I'm mad because you left me hanging without a proper explanation. Hindi mo ba alam kung ilang beses kong paulit-ulit na binalikan ng bawat minutong pinagsaluhan natin para lang malaman ko kung saan ako nagkamali? You left me in the dark, Heidi. Umalis ka nang hindi man lamang ako binibigyan ng kahit nakatiting na paliwanag. Hinihingal nito sa Ada. Matapos ang ilang segundong paghabol nito sa kanyang hininga ay muli ito nagsalita. You could have just told me how you feel about the whole thing, Heidi. Sana sinabi mo man lang sa akin ang mga bagay na hindi ka komportable. Sa tingin mo ba, hindi ko maintindihan kung nagsabi ka lang ng totoo? Kitang-kita ko ang sakit na bumalatay sa kanyang mga mata. Nag-aalala ka para kay Caitlin? Then how about my feelings? Wala bang halaga sa'yo yun? At kagaya na inaasahan, muling ipinaintindi ni Sandro sa akin ang pagkakamali ko. Wala akong kaida-ideya na ganun ka pala nasakta ng kanyang damdamin dahil sa aking ginawa. I didn't mean to fed me. You could have talked to me
rather than storming out of the room as if I forced you to do it. And now you're implying that I'd immediately call some random woman just to release myself? I thought I already made myself clear that it was you who I wanted from the beginning, that I have no interest in woman other than you. When you told me that it was you who's inside Caitlin's body, I immediately believed it. Alam ko sinabi kong hindi ako naniniwala, pero ang totoo, habot-abot ang panilangin ko na sana'y hindi yun panaginip, na nagbalik ka nga kahit pa sa katauhan ng iba. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang malaman kong wala ka na. Kaya kahit ang kahibangan na kagaya nito'y handa akong patulan kung ang ibig lang nung sabihin ay makakasama kitang muli. Mariin niyang turan. I love you, Heidi. It's always been you. And it pains me to know that I'm not that important to you. Malungkot nitong saad bago mabilis na tumalikod. Napako ako sa aking kinatatayuan. Gusto kong habulin ito at tumingin ang paumanhin sa aking ginawa. Ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Natatakot ako magbitaw ng salita na maaari kong pagsisihan sa huli. Hindi ko na mabilang kung ilang minuto na ako nanatiling nakatayo habang nakatitig sa pintong nilabasan ni Sandro. Malinaw pa sa alaala ko ang mukha nitong nababalot ng lungkot at pait. At ang mas masakit pa doon, alam kong ako ang dahilan ng sakit na nararanasan niya ngayon. Sa halip na magtatalon ako sa tuwa dahil sa wakas ay nasabi na rin ni Sandro ang katagang I love you sa akin. Pero hindi ko magawa magdiwang dahil ang kapalit noon ay labis ko siyang nasaktan. Sandro has been nothing but helpful, caring, gentle towards me. Now I realize maybe he was right. I am selfish. I was too drenched into my own misery that I didn't even consider those people around me. Napagtanto kong hindi nga lamang pala buhay namin ni Caitlin ang naapektuhan dahil sa nangyari. Nakalimutan kong may mga taong nagulo ang buhay dahil sa akin. Isa na doon sa Sandro. Mabigat sa akin dibdib na isipin na sa kabila ng ginawa niya para sa akin, nagawa ko pa rin siyang saktan kahit pa nga ba hindi ko sinasadya. It took me a while to muster the courage to find him and apologize to him. Baka ilang ulit kong pinag-isipan ng mga tamang salita na dapat kong gamitin upang hindi ko na masaktan pa ang damdamin niya. Hindi ko alam kung sapat na iyon pero bahala na. Ang importante lang sa akin ngayon ay makausap ito. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago lumabas ng aking silid. Agad ako nagtungo sa silid nito sa kalakas loob na kumatok doon. Ilang beses akong kumatok sa pinto ngunit makalipas ang ilang minuto ay wala ring nagbubukas doon. Hindi na nakapagtataka kung sinasadya nitong hindi pansinin ang pagkatuko. Mukhang hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito. Muli kong sinubukang kumatok sa huling pagkakataon pero nabitin ang aking kamay sa ere na makarinig ako ng pagbukas ng pinto. Mula iyon sa kabilang silid, mga ilang dipa ang layong mula sa silid ni Sandro. Nabalingan ko si Manang Susan na lumabas mula sa silid na iyon at may dalang isang tray na naglalaman ng tasang pinag-inuman. Iha, may kailangan ka? Untag ni Manang Susan sa akin nang mapansin niya ako nakatayo sa harap ng silid ni Sandro. Gusto ko po sana makausap si Sandro, kaya lang kanina pa ako kumakatok sa kwarto niya walang sumasagot. Paliwanag ko. Oo, wala siya dyan. Andito siya sa study room niya at nagtatrabaho. Tugon ito. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Ang buong akala ko'y binabaliwala ni Sandro ang pagkatuko. Yun pala'y wala ito doon. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Wika ako sa kahumakbang papalapit sa silid kung saan ito lumabas. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla itong humarang sa akin dadaanan. Pasensya ka na iha. Kabilin-bilinan kasi ni Sandro na hindi mo na siya maaaring istorbohin. Saad nito. Naku, baka po ibang tao ang tinutukoy ni Sandro. I'm sure he won't mind if I go inside and talk to him. Importante lang po kasi talaga. Turan ko sa kaitong initian. Humakbang ako paiwas sa kanyang nakaharang na katawan ngunit ganun din ang ginawa nito dahilan upang muli niya ako maharangan. Pasensya ka na talaga iha. Mahigpit na bili ni Sandro na walang maaaring pumasok sa loob. Kahit pa. Hindi ito makatingin sa akin ng diretso tila ba nag-aalangang sabihin iyon sa akin. Naintindihan ko po. Hindi ko na hinintay na tapusin pa niya ang kanyang sasabihin. Malinaw naman na sa akin kung sino ang tinutukoy niya. Sige po, mauna na po ako. Magpapalamig lang ako sa labas. Saad ko sa kamabilis itong tinalikuran. Bagsak ang balikat akong bumaba sa unang palapag. Hindi ko inaasahang ganito pala kasakit ang magiging epekto sa akin ng pag-iwas ni Sandro. Alam ko namang malaki ang kasalanan ko sa kanya. Kaya kahit palabis din ako nasasaktan ay hindi ko magawang magalit o magdamdam dito.
Habang pababa na ako ng salay, nakasalubong ko si Carla na tila kauuwi lamang mula sa labas. Carla, untag ko. Ate, wika nito. Mukhang kalbado na ito, hindi katulad kagabi. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko. Ayos lang po ako, ate. Tugon nito sa kamalungkot ng ngumiti. Pasensya na po pala sa nangyari kagabi. Alam ko pong hindi ko dapat ginawa iyon. Kaya lang napilitan kasi ako sumama dahil sa mga kaibigan ko. Pero promise ate, hindi po ako nagsisigarilyo. Itinaas pa nito ang kanyang kamay na tila ba nangangako. Ayos lang, naiintindihan ko. Wika ako sa kangumiti. Siya nga pala, tungkol dun sa sinabi ko kagabi. Hindi ka po dapat magpaliwanag, ate Heidi. Aaminin ko, noong una, sinisisi kita sa pagkawala ng ate Caitlin ko. Pero ang totoo niyan, parehas lang po kayong biktima ni ate Caitlin. Hindi mo rin ginusto ang nangyari. Saka sa kabila ng mga nangyari, may mabuti din naman po yung naidulot. Siguro kung hindi po kayo nagkapalit ni ate Caitlin, baka hanggang ngayon andun pa rin ako sa bahay na iyon. Malungkot nitong saad. Shhh! Lumapit ako sa kanya at kinulong ito sa mahigpit na yakap. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Gagawin ko responsibilidad na naiwan ni Caitlin, kaya huwag ka na malungkot, okay? Saad ko sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Salamat, ate Heidi. Sana lang talaga'y matauhan na si ate Ami at sumama na sila sa atin ni inay. Pwede rin naman po silang tumira dito, ate Heidi, di ba? Kung gusto mong sumama, o ng nanay sa atin, pati na rin ang kapatid mo, baka kumuha na lang tayo ng sarili nating matutuluyan. Nakakahiya na rin kasi kay Sandro kung marami tayong masyado na makikitira sa kanya. Paliwanag ko. Bakit po? Ang laki-laki naman itong bahay niya. Saka ang dami nga pong bakanting kwarto rito eh. Katwiran nito. Paano ko ba ipaliliwanag sa kanya ang sitwasyon namin ni Sandro? Masyado pa itong bata para maintindihan ang mga nangyayari. Bakit? May problema po ba kayo ni Sir Sandro, ate? Bigla ka kasing nalungkot. Usisa nito. Wala. Huwag mo nang intindihin iyon. May hindi lang kami napagkasunduan. Tugon ko. Tungkol po saan? Masyado ka pang bata para maintindihan. Pabirong saad ko habang pilit na iniiwasan ang kanyang tanong. May LQ po kayo? LQ? Paano naman kami magkaka-LQ hindi naman kami lovers? Pabironturan ko. Bakit po hindi? Mukha naman pong may gusto kayo sa isa't isa. At paano mo naman nasabi yan? Ikaw talaga, ang bata-bata mo pa'y ang dami mo nang alam. Kitang-kita naman po sa mga tinginan nyo. Natatawang saad nito. Ibang klase pong makatitig si Sir Sandro sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro na sa akin nga siya may gusto? Baka nakakalimutan mo. Mukha ng ate Caitlin mo nakikita niya kapag tumitingin siya sa akin. Hindi naman po kasi ganyan tingnan ni Sir Sandro sa ate Caitlin dati. Wika nito, nabahagya akong ikinagulat. Ha? Paano mo nasabi? Basta po, sigurado ako, iba ang mga tingin niya sa'yo ngayon. Nakita ko na po si Sir Sandro noon kapag dinadalaw ko sa ate Caitlin sa opisina. Palagi po silang magkasama dahil sa trabaho pero hindi man lang po siya tinitingnan ni Sir Sandro nang higit sa 1 minuto. Pero sa'yo, parang bawat lingon ko'y nakatitig siya sa'yo eh. Mas lalo ko lamang napagtanto na tunay ang sinasabi ni Sandro na para sa akin nga ang nararamdaman niya at hindi para kay Caitlin. Malungkot ako na pangiti. That could have been a good news if we weren't in this kind of situation. Napabuga na lamang ako ng malakas na hangin. Ha? Bakit naman po? Parehas naman po kayong single at parehas yung gusto ng isa't isa. I can't help but think about Caitlin. Inaalala mo po bang nararamdaman ni ate Caitlin? Tumango ako bilang tugon sa kamalungkot na ngumiti. Hindi ko po alam kung ako ba ang nasa tamang posisyon para sabihin ito. Pero wala na po sa ate Caitlin. Masakit man tanggapin pero yun po ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. At sigurado ako maintindihan ni ate Caitlin kung ano man ang magiging desisyon mo. Wika nito sa kamarahang inabot ang aking kamay. Mahal ko ang kapatid ko, pero hindi rin po ako magiging masaya kung ikukulong mo ang sarili mo dahil lamang sa pag-aalinlangan at lungkot. Gusto ko pong maging masaya ka, ate Heidi. Iyo na po ang katawan na ito ngayon, kaya nararapat lang na yakapin mo ng buo ito. Isipin mo na lang po na bilang paggalang sa alaala ng kapatid ko, pilitin mong maging masaya. Hindi ko na malayang naglalandas na pala ang aking mga luha sa aking pisngi.
Siguro nga ay iyon lamang ang kailangan ko marinig bago tuluyang bigyang laya ang aking sarili na magmahal. Mas maluwag na ngayon sa aking puso ang desisyon kong bigyan ng pagkakataon ang kung anumang nararamdaman namin ni Sandro para sa isa't isa. Salamat, Carla. You have no idea how much this means to me. Naiiyak ko saad. Gusto ko lang pong maging masaya ka, ate. Para sa akin, ang kaligayahan mo ay parang kaligayahan na rin ni Ate Caitlin. Thank you. Ulit ko sa kaniya kapito na mahigpit. Ilang saglit pa kaming nanatiling ganoon bago kami nagpasyang maghiwalay. 16 na taong gulang ka pa lang ba talaga? Bakit parang amateur mo nang magsalita? Hindi kaya ibang kaluluwa din ang nasa loob mo? Pabiro kunturan. Ate naman eh. Nakangusong reklamo nito. Basta kung ano man po ang hindi niyo pinagkasunduan ni Sir Sandro, sana maayos niyo na. Alam ko pong mapapasaya ka niya. Marahan kong ginulo ang buhok niya sa kamahinang tumawa. San ka nga pala galing? Usisa ako. Binisita ko po sila Ate Ami at Nanay. Gusto ko kasi malaman ang kalagayan nila pero sinilip ko lang po sila. Hindi po ako nagpakita. Huwag ka mag-alala. Kapag naging maayos na ang lahat dito, kukunin natin sila. Sana po talaga, ate. O siya, sige. Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Sige po. Tugon nito. Ngunit bago ito umakyat ay lumingon ito upang may sabihin. Kakausapin mo na po ba si Sir Sandro? Ninitian ko ito. Mamaya na siguro. Medyo masungit pa eh. Palalamigin ko muna ang ulo niya bago ko siya puntahan. Marahan lamang itong tumango bilang pagsang-ayon bago tuluyang umakyat sa pangalawang palapag. Pinili ko na lamang abalahin ang aking sarili sa paglilibot sa kabuuan ng bahay. I think the right thing to do is to give him some space. Baka mas lalo lamang lumala ang sitwasyon kung ipagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya sa mga oras na ito. Marahil ay kailangan ko rin ang panahong ito upang makapag-isip-isip. Namalayan ko na lamang na sa isang malawak at napakagandang hardin ako dinala ng aking mga paa. Ilang araw na rin kaming nandito sa mansyon ni Sandro ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na lubusang malibot ang kabuuan nito. Anay mo'y nasa ibang mundo ko dahil sa ganda ng paligid. Napapalibutan ng lugar na iyon ng mga nagagandahang mga bulaklak. Habang nasa gitna isang malaking swimming pool na nagmistulang batis dahil sa kakaibang struktura nito. Hindi na nakapagtataka na nagawang bigyan ng kakaibang ganda ang lugar na iyon dahil isa ang kumpanya ni Sandro sa pinakamagaling sa bansa pagdating sa mga ganitong bagay. Naengganyo akong isausaw ang aking mga paa sa tubig. Labis na ginhawa ang dulot ng dumampi ang malamig na tubig sa aking mga binti. Nagpa siya akong umupo sa gilid ng pool at doon na lamang muna magpalipas ng oras. Ilang minuto lamang ang itinagal ko doon at nagpa siya akong maglibot muli. Bigla akong nanabik sa kung ano pa ang ibang magagandang lugar ang matatagpuan ko sa malaking mansyon ni Sandro. Muli ako nagsimulang maglakad-lakad hanggang sa tuluyan ako makarating sa isang mahabang pasilyo na mayroong hagdan pababa. I was curious to know what's in there, that's why I didn't hesitate to go there. Medyo may kadiliman ang buong pasilyo pababa dahil walang ilaw doon. Sinubukan kong hanapin kung nandoon ba ang switch ng ilaw at hindi naman ako nabigo. Sa may kalumang bahagi ng pasilyo ay matatagpuan ang switch ng ilaw. Binuhay ko iyon at tumambad sa akin ang isang malaki at malawak na recreational area. May isang malaking billiard table sa gitna ng silid habang sa may bandang kaliwa naman ay nandoon ang hilera ng ilang perasong arcade machine. Sa bandang kanan naman ay makikita ang malalaking bookshelves na punong-puno ng iba't ibang klaseng libro. Meron ding isang malaking couch sa may gilid kung saan maaari magpahinga. Sa tapat naman noon ay matatagpuan ang malaki at malapad na flat screen TV. This is a good place to pass some time. Nakangiting turan ko sa aking sarili. Dali-dali akong kumuha ng isang libro na maaari kong basahin. Agad na napukaw ang aking mga mata ng libro na sinulat ng paborito kong manunulat na si Sydney Sanders. Maraming pagpipilian doon at karamihan doon ay nabasa ko na. Sa huli pinili ko na lamang nabasahin ang libro nito na tungkol sa 3 babae at isang serial killer na pinupuntahan ng ari ang mga lalaking biktima nito. Yun ang pinakapaborito kong libro ni Sydney. Kaya naman ayos lang sa akin kahit makailang ulit ko nang binasa iyon. Dahil masyado ako nalibang sa aking binasa, ay hindi ko na namalayan ng mabilis na paglipas ng oras. Siguro'y dahil katatapos ko lamang kumain kaya kahit tanghali na ako gumising, ay muli ako nakaramdam ng antok.
Nagising ako dahil sa marahang haplos sa aking pisngi. Agad ding nanuod sa aking ilong ang pamilyar na panlalaking pabango. Unang beses ko pa lamang naamoy iyon ay alam ko na agad kung sino ang nagmamay-ari noon. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Sandro. Agad kong nabakas ang lungkot sa kanyang mga mukha. "You're not planning on castrating me, are you?" Pabirunturan nito nang mapadako ang kanyang tingin sa hawak kong libro. Ngunit ang ngiti nito ay hindi umaabot sa mata. Bakas pa rin ang mabigat nitong dinadala na marahil ay dulot ng pagtatalo namin kanina. "I'm actually considering it." Ganting biro ko sa kamahinang tumawa. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay agad ding naglaho. Muling nanumbalik ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakaupo ito sa may gilid ng sofa kung saan ako nakahiga. Bahagya lamang nakaangat ang aking ulo na nakapatong sa ibabaw ng armrest. "I thought you left." Malungkot nitong saad bago marahang inabot ang aking kamay at idinikit ang aking palad sa kanyang pisngi. Sumandal ito doon at saka pumikit. Tila ba pinakikiramdaman nito ang init na nagmumula sa aking kamay. Saan naman ako pupunta? Wala naman akong ibang pupuntahan. Natatawang turan ko. Nanatiling tuwid at seryoso ang kanyang mukha. "Does that mean you're staying with me because you have no other choice and not because you want to?" Malungkot nitong tanong. Nahihimigan ko pa rin ang pagtatampo sa kanyang tinig. Marahan akong umayos ng upo sa kasinapo ang kanyang magkabilang pisngi. Mahina akong tumawa bago unti-unting inilapit ang aking mukha sa kanya. "Hindi ba pwedeng pareho? I'm here because I don't have any place to stay and also because I wanted to stay here with you." "You really know how to play with words, don't you?" Wika nito bago yun sinundan ng isang mahinang tawa. Bagya kong iniangat ang kanyang mukha hanggang sa tuluyang magtama ang aming mga paningin. "I'm sorry for what I said a while ago. Sorry for taking you for granted. And lastly, I would like to apologize for not considering your feelings in my every decision. Yes, you're right. I am selfish. Hindi ko napapansin na dahil sa pagiging makasarili ko'y nasasaktan na pala kita." "I didn't mean it," sagot niya. "Maybe I overacted. I should have said that. Kung meron mang selfish dito, ako yun. Because I forcing you to do something that you're obviously not ready. I was asking too much from you by obligating you to always consider me, when in fact, you have no obligation to me. I chose to be with you and help you without asking anything in return. From now on, you can demand anything from me. I'm giving you full authority to be clingy." Malawak ang aking mga ngiti habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi naman maitago ang pagkabigla sa kanyang mukha. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. I don't understand. I like you, Sandro. Maybe I even love you. But it's too soon for me to say that I am. Pero isa ang sigurado ko. Alam ko may nararamdaman ako para sa iyo at handa na ako subukan at pagbigyan ng sarili ko na magkaroon ng pagkakataong mahalin ka. At simula din ngayon, sisiguraduhin ko sasabihin ko sa iyo kung ano man ang bumabagabag sa akin. Gusto ko'y kasama kita sa bawat hakbang at desisyon na gagawin ko simula ngayon, maliit man o malaki. Basta kasama kita, alam kong magiging masaya ako. Napagtanto ko kasing dapat kong tanggapin na ito na ang bagong buhay ko ngayon. At sana kahit hindi na ako ang dating Heidi na nagustuhan mo, ay magawa mo pa rin ako mahalin." Mahina muna itong tumawa bago hinaplos ang aking pisngi. "I know this is hard to believe, but I never look at you as Caitlyn. Para sa akin, nakikita ko pa rin ang Heidi na nakilala ko noon. You may share the same face, but you two are total opposite. Malalaman ko kaagad kung hindi ikaw ang kausap ko." Paliwanag nito. "That's impossible." Hindi makapaniwalang turan ko. "Eh di ba't hindi ka nga naniniwala sa akin nung sinabi kong hindi ako si Caitlyn?" "But I immediately believe you when you said that you were Heidi. Remember?" Kumpiyansa nitong saad. "It feels like I can see you right through your soul. Somehow, my heart recognizes you. I don't really know how to explain this. At that moment, something tells me to trust you and accept your offer." "Sus! Baka akala mo'y nakalimutan ko na nang sinabi mo na trabaho lang ang lahat ng ito sa'yo." Kunway nagtatampo kunturan dito. "Of course, that's what I said. Won't you find it creepy when right then and there, I'll tell you that I believe you because I was in love with you
since we were 16 years old? Natatawang saad nito. Cradle snatcher. Pangasar ko pa rito. Excuse me, I didn't do anything until you're in the right age. Depensa naman ito. It just happens that when you're finally ready, you forgot everything about me. Who would have thought that fate would brought us back together in such an extraordinary way? Love moved in mysterious way, indeed. Don't you think?